Nakapunta ka na ba sa National Museum of Fine Arts? Higit sa isang pagiging pasyalan, ang silid na ito ay isang buhay na saksi. Dahil dito, hindi lamang tanso at simento ang ating nakikita, kundi ang mismong kaluluwa ng ating lahi. Kaya naman, kilalanin natin si Guillermo Tolentino, ang pambansang alagad ng sining na tinaguriang iskultor ng bagong lahi. Gamit ang kanyang kamay at mga simpleng kasangkapan sa paglililok, binigyan niyang buhay ang mga bayaning humubog sa ating kalayaan. Umpisahan natin sa ating paglalakbay sa ating unang artifacts, ang bust of Lapu-Lapu. Mapapansin sa lilok na ito ni Tolentino ang talas ng tingin at tindig ng ating unang bayani. Buhay na buhay ang ekspresyon, hindi ba? Dahil ang obrang ito ay hindi lamang isang simpleng pag-aalala laban sa Mactan. Sinisimbolo nito ang pinakaunang pintig ng nasyonalismong Pilipino laban sa mga dayuhan. Kaya naman, inilahad ito ng museo sa isang natatanging pwesto sa gitna ng silid. Isang paalaala na ang ugat ng ating kasarinlan ay nagmula sa katutubong tapang. At mula sa katutubong pag-aalsa, dako naman tayo sa ikalawang artifacts, ang bust ni General Emilio Aguinaldo. Mula sa larangan ng digmaan, isinilang ang isang nasyon. Dito sa sining ni Tolentino, ipinapakita ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang estatwang ito ay sumasalamin sa mas organisado at diplomatikong pakikipaglaban ng ating mga ninuno, na naghantong sa opisyal na pagsilang ng ating kasarinlan noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Sa pamamagitan ng artifacts na ito, malinaw nating makikita ang transisyon ng Pilipinas mula sa hiwa-hiwalay ng mga tribo patungo sa pagiging isang nagkakaisang nasyon. Ngunit tandaan natin na ang kalayaan ay hindi lamang nakukuha sa pisikal na labanan. Kilalanin natin ang ating ikatlong artifacts. Ipinapaalala sa atin ng obrang ito na ang kalayaan ay hindi lang ipinaglalaban sa larangan ng digmaan. Ito rin ay ipinayayaman sa pamamagitan ng talino, panulat, at sining. Si Epifanio de los Santos ay isang dakilang manunulat at scholar. Siya ang utak at nag-ingat sa mga mahalagang kwento at kultura ng ating lahi upang hindi ito mabaon sa limot. Sa mas banayad at pinong paglilok na ito ni Tolentino, ipinapaalala sa atin na ang tunay at ganap na kalayaan ay nangangailangan ng mas malalim na pagkaunawa sa ating sariling pagkakakilanlan. Kung ating susuriin bilang mga mananaliksik ang tatlong artifact na ito, ay hindi magkakahiwalay na piraso ng sining. Sila ay magkakaugnay na kwento ng ating pag-unlad at pagkabuo bilang isang lahi. Sila ang representasyon ng ating kasaysayan, mula sa likas at katutubong tapang ni Lapu-Lapu, sa estrahitikong pamumuno ni Aguinaldo, hanggang sa talas ng pag-iisip ni De Los Santos. Ang lahat ng mga hiblang ito ng ating kasaysayan ay matagumpay na pinag-isa at naging immortal sa kamay ni Guillermo Tolentino, isang sining na nagpapatunay kung bakit karapat-dapat siya sa titulo bilang pambansang alagad ng sining. Bilang mga mag-aaral ng komunikasyon, napagtanto namin na ang pagbisita sa museo ay isang buhay na panawagan.